po kayo. Happy New Year po sa ating lahat. Ano ba ang ating magandang asahan ngayong taong ito ng 2026? Base dito sa video na ating mapapanood ay tungkol pa rin ito sa flood control anomaly na kung saan ay tila nawawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan dahil hanggang ngayon wala pa rin makitang big fish na nakukulong. Sa kabila ng mga walang katapusang investigasyon na ating napapanood o ating naririnig. Ito pang isang problema ay yung ICI na inaasahan sana na siyang magsasagawa ng investigasyon ay mukhang sumuko na rin at ibinalik muli sa ombudsman yung pag-iimbestiga. Nagsalita rito, nagpahayag ang isang professor na interview ng news network na ito. So bago po tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na ito, pindutin lang ang subscription button. Isama mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na ating ina-upload sa channel na ito. Meron tayo dito isang interview na sinagawa sa isang professor na kung saan ay marami siyang nakikitang obserbasyon patungkol sa nangyayaring itong anomalya sa ating gobyerno, tungkol sa flood control na ito na hanggang ngayon wala pa rin daw nakukulong na malaking isda at yun nga, maging ang mga sangkot dito na mga sinasabi nga niya dito na 10% ng kongresista ay naging involved dito dahil daw lumalawak ang anomalya na ito dahil nga sa mga namumuno ay halos sa mga magkakamag-anak. So pakinggan po natin itong interview na ito at panoorin natin. Ano po ba ang inaasahan ng tama na unang magiging topic ng usapin natin pagdating ng susunod na linggo? Sigurado pong issue pa rin ng corruption na isa sa mga major issues natin for 2026. Unang-una, maniningil tayo sa gobyerno kasi hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong na big fish at hindi pa rin natin nalalaman si ibang mastermind sa flood control scam. Diba? In fairness, may nakulong ng ilan. May arrest warrant na sa ilan. Pero yung mga big fish, wala pa rin. Yung pinangako nila noong December 15 na may mga senador na aarestuhin, wala nangyari. And that's the closest that we have sa big fish. Pero even then, yun nga, kahit senador o congressman, duda tayo na ilan lang na senador o congressista ang sangkot dyan Kasi si Ombudsman Remulla na mismo nagsabi, at least 10% ng mga kongresista ay maaaring sangkot. So, ibig sabihin, sobrang dami. So, hindi kakayanin niya na ilang tao sa pagplano. So, ibig sabihin, talagang yung mastermind ay nandyan pa, malaking tao yan. So, yun lang gusto natin unang mangyari at mapag-usapan sinong mastermind, mapalalim at mapalawak pa investigasyon itong flood control scam. At syempre, pang long term, sana mapag-usapan na rin at magawa talaga. Alam natin lahat na isa sa mga major problems kung bakit matindi ang corruption sa Pilipinas dahil sa mga political dynasties. Diba? Magkakasabwat, sunod-sunod, sabay-sabay tumatakbo. Ito yung sinasabi ko kanina yung political dynasty na ito ang isa sa naging ugat ng corruption. Isa pa yan dahil yun nga, ang mga namumuno sa ating bayan ay halos magkakamag-anak. Lahat magkukoneksyon So anong gagawin ng mga yan? Di pag-uusapan nila yung mga proyekto na sa kanilang komunidad o sa kanilang nasasakupan. So lahat yun, may kanya-kanyang diskarte na yun. Siyempre, dapat itong political dynasty nito ay mahinto na rin to at talagang kung sino yung talagang may kapasidad na mamuno ng ating bayan o ating bansa ay yun ang pauupuin para may magbabago na ang sistema ng ating politika dito sa ating bansa. So tuloy natin yung panonood dito. Matatag na anti-dynasty law na hindi malabdaw, hindi yung version na gusto ng ilang mga senador at kongresista na mangyari ay magiging legal pa ang dynasty kasi every level of governance ay meron. Ang gusto natin ay talagang isa lang kada pamilya, national man o local. So, unahin po muna natin yung sinabi ninyo, na yung mga yung paghuli natin ng big fish, pagtutok natin sa korupsyon. Ano po ba sa palagay niyo po ba, may mangyayari pa dito kung ang ICI po natin from 3 became 1. Nag-resign na po yung dalawa. Po ba may natatakot pa sa ICI considering na ganito na nga po ang nangyayari?
mukhang kung yung current ICI at titignan, talagang halos lahat ay nag-agree na parang wala nang saysay na manatili ang ICI in its current form. No? Pero yun nga, open naman din tayo kung sakaling talagang bibigyan nila ng kapangyarihan ng ICI, prosecutorial powers, kapangyarihan magpatawag ng mga witnesses at decide for contempt kapag hindi dumating, pondohan ng maayos, etc. Pwede tayo maging open sa possibility na magpatuloy ang trabaho ng ICI. Pero sa ngayon nga ay sa tingin natin limited yung nagagawa nito, hindi nga na-live stream yung maraming mga session. So parang walang naging pakinabang masyado sa taong bayan. Kaya kung ganun lang rin yung mangyari, mainam pang pabayaan na lang ang ombudsman at yung mga ahensya na mag-focus dun sa ginagawa nilang investigasyon. Hindi kaya ito ang dahilan kaya na-hospital si Ombudsman Buying Remulla dahil sa kanya na ipinahawak itong problema sa flood control. Ang gusto nila magkaroon ng independent people's commission sa may version nito sa pwede yan. Mas may involvement dito ang iba't ibang sektor, iba't-ibang grupong anti-corruption, baka sakaling mas magkaroon ng chance na justisya para sa taong bayan. Kasi ang problema nga sa ICI, di ba parang beholden sa presidente, tapos yun na, limitado ang kanilang kapangyarihan. Marami naman na rin pong i-turn over ang ICI no, doon sa ombudsman para simulan. Pati nga po ang DPWH, maraming pangalan na rin yung kanilang mga isinumite at ilan nga po dito ay malalaking pangalan din. Tulad nga po ng sinabi ninyo, So itong sinasabi na ito, kailan ko pa naririnig ito paulit-ulit na lang maraming mga involved, lalo na yung mga congressman at senador na ito na hanggang ngayon wala namang nangyayari. At itong mga miyembro ng gabinete, maging ang Pangulong Bongbong Marcos ay talagang may involvement din dito sa flood control scam na ito. So, paano ba to matitigil ito? Paano mahihinto ito kung lahat sila na nasa pamunuan ay sangkot dito? So, sino ang bibigay ng tamang hustisya rito? Ang nangyayari, parang pinapaikot-ikot lang nila itong investigasyon na ito. Wala pa rin resulta na nangyayari. Ang naikulong lang nila, yung si Diskaya pa lang na kung saan ay talagang sumuko naman sa kanila yun. Lahat nga ng involved dito ay nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Kaloko. Itong nangyayari sa ating bansa. Ang kawawa talaga dito, tayong mga maliliit na mamamayan ng bansang ito na walang magawa. Tuloy natin itong panunood dito. hanggang mga leadership lamang either ng lower house or ng Senate yung mga involved. How far along po ba ang tingin ninyo dapat imbestigahan? Pati po ba ang presidente ay dapat din imbestigahan pagdating sa issue ng korupsyon kung madawit man ang kanyang pangalan? Sa tingin po natin na dapat na rin talaga imbestigahan ng presidente, ang mga opisyal natin sa cabinet. No? Kasi ilang cabinet officials na yung na-involved at pinag-resign or nag-resign dahil pinapangalanan ng mga witnesses or resource persons na sangkot din daw sa flood control. So kung ang mga malalapit na tao, mga tauhan ng presidente ng suway sangkot, so meron na dapat talagang pagsimulan para tignan paano kung ang presidente nga rin ay sangkot. So yun ang isang tanong na kailangan masagot. At ulitin natin na isa sa mga hindi masyadong na pag nabigyan din na issue ay yung issue na ang presidente natin at vice-presidente parehong tumanggap ng donations from contractors. Si President Marcos specifically from one or two contractors sa flood control kay Vice President Duterte, hindi sa flood control pero contractor din ng gobyerno. At ito ay very common. May iba pang mga senador at congressista na ganun din. Kailan lang, inabsuelto ng COMELEC yung isang senador. Parang mula na nangyari. Pero isa yan sa mga habulin natin. Ano kasi... narinig nyo yun. May isang kongresista na absuelto pa. Ay, paano nangyari yung na-absuelto siya? Di ba? So, talagang may mga magic na nangyayari dyan. So, yun lamang po at kung nagustuhan nyo itong ating ibinahagi, mag-comment lang kayo o magbigay lang kayo ng inyong opinion. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.